Gigil na gigil si Senator Jinggoy Estrada sa pabago-bagong salaysay ni Franz Ruiz, ang amo ng minaltratong kasambahay na si Elvi Vergara. Dahil dito, sinight for contempt si Franz Ruiz sa Senado dahil sa paniniwalang siya ay nagsisinungaling at siya ang mastermind ng pagmamaltrato sa kasambahay nito na si Elvi Vergara na naging dahilan ng matitinding injury nito kabilang na ang pagkabulag. Ibig sabihin, makukulong ito sa Senado. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Miss Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling Elvi. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. Yes, thank you, Mr. Chair. Kumusta naman si Aling Elvi bilang isang kasambahay, Madam? Si Ate LB po ay ang ano ko sa kanya, yung kapag halimbawa sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi rin sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Tapos po, ang naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yun lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, sa reporter na nagngangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano ibig sabihin? Kasi po, Your Sa Honor, sinabi mo? naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang kwento nila sa akin kasi wala din po ako, nasa kwarto nga po kami. Ay Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Bakit mo pa siyang pinatagal sa Kasi pagtatrabaho sa iyo? Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LB. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LB noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawi Second ko day na mo po. lang, second Opo. day pa lang niya, pinauwi mo Opo, kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So, po ako ibig may mo bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapawi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair sa... Hindi pa, kasi kumbaga po, Sinasabi mo, may tama na sa utak. Hindi pa, On the second day, na pumapasok siya, ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapawi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, ano na po, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on the second day. Opo, Your Honor. Kasi Bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh, pinapauwi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, ay di ikaw, pero ang pasuldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang, kako po, Your kaya Honor. nga, pinapauwi mo na nga siya. Ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya. Correct? Bakit may inopera ng 5,000 pa? On Ayaw- the second day, kasasabi mo lang ha. Opo, ayaw niya, Hindi mo. Unang araw, sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, 300 binigay mo na pinabubulaanan ni Aling LV. Tama.
Tama ba tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019, sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino-offeran mo ng 5,000 kada buwan ng sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na, Ate LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina. Uwi ka na lang, ate, kako ng ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit mo ino-offeran? At siya po nagsabi na, ate, dito na lang ako. Kahit na dito na lang ang trabaho ko. Sure. Kahit na tagatulong na lang po ako. This woman is giving a lot of inconsistent statements, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot pa siya ng 4 na taon. At pinalipat mo pa sa dinala mo pa sa anak mo. O, paano siya tumagal na pangalawang araw pa lang gusto mo na siya palayasin, umabot mo ng 4 na taon sa'yo. Sinama mo pa rin sa Batangas sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong 4 na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Kailan mo siya dila sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko po matandaan, Your Honor, 20 2023. Oh, di 4 na taon. Wala po. 2019 nga pumasok Oh, ilan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 21, 22. Opo, 20. O ilan? 23 nga. 4 years nga. Magpo 4 years na. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Bakit transfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Nandiyan po si Fe na tagapagbantay ng Regardless, hindi mo dapat nilalayo mo yung mga tao may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko itatransfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, transfer mo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka. Ay tiwala po kasi ako kay Fe dahil kasi si Fe po, nung pumasok sa akin, hindi ko man siya nakita. Tiwala na po ako. Diba, kung yung mga kasamahan nga niya, sabi mo, ayon sa bibig mo, mga kasamahan niya, nilalagyan niya po anong klase mga dumi sa pagkain, sa inumin. Hindi ba pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon? Hindi na po pumasok sa isip ko, Your Honor, kasi nandun si Fe. Dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga. Hindi pwede kasi lahat tayo, mahal natin mga anak natin, especially babae pa. Kaya mo hindi na naisip yun. Ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay hindi nagsabi ng totoo. Yun lang yun Marami kasi inconsistency, hindi tumutugma-tugma yung mga sinasabi mo. Tapos ngayon, pagmamalaki mo pa na may problema sa pag-iisip, kaya ngayon hindi mo nasabi hindi mo naisip na dapat wag na siya ibigay sa anak mo. Ang daming inconsistency ito, Your Honor. Tinanggi niyo last hearing na sinaktan niyo si Aling LV. May nakita ba kayong pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na namamasukan siya bilang inyong kasambahay? Your Honor, hindi kasi ako masyado nakakapokus sa kusina, Your Honor. Doon ako sa tindahan. Basta nakita ko Ayoko lang ng ganun sagot. Sagutin mo yung diretso yung tanong ko. Anak- May nakita ka bang mga pasa o sugat sa katawan nung una siyang namasukan nung August 11, 2019? wala. Hindi ko po napansin, Your Honor, kasi ang kanyang buhok medyo pahaba ng ganun na medyo payat siya. Tapos yung mga nakadamit po siya ng mahaba, nang nakatukong siya ng mahaba dito. Kaya wala pa ako na... May kung mayroon man. Pangalawang araw? Sa tagal nyo ron, wala ka bang napapansin na May mga sugat? mga sugat-sugat po siya. Dito sa mga ganito niya, tapos sa ulo, tapos sa mga hita niya, may mga kamot-kamot po siya nung pagpasok Kailan niya. nyo napansin na meron siyang sugat?
at may mga pasa-pasa. Hindi po Sa pa tagal niya nagtatrabaho sa inyo, Ma- since August 11, nung pumasok siya bilang inyong kasambahay, parang mga 3 days po, may nakita na akong pakunti-kunti. 3 na days? Opo. ano nakita mo? May mga piklat na po siya sa katawan niya na iba. Oh, hindi mo siya tinanong? Ay marami pa akong gawa, Your Honor. Okay, Kaya ilang amo, hindi di mo ko siya na po, tinanong. hindi na ako nag-usyoso ng buhay Napaka-normal nila. na pumasok sa bahay niyo, no? Sa trabaho niya nung August 11, tapos after 3 days, 11, 12, 13, 14, August 14, nakita mo na may mga pasana siya sa katawan, may mga sugat na siya sa katawan. Your Honor, mga piklat po, hindi po pasa. Madam Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa ABS-CBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po, Your Honor, ang sabi ko doon. 2020, nakalagay rito. 2019 po. Hindi naman siya bulag. O yan, Dumating po siya dito. Hindi po. Ganito ba nangyari? 39 seconds. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang ng witness siya. Kasi ginamit niya daw yung Post, doon pa lang. Hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero, yung sagot mo lang na yun, klaro na. Na you're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. So ordered. Usa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights investigation is hereby suspended.